Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is No Remittance Week sa birthday ni Digong. Nag-organisa ang mga OFW supporters ni dating Presidente Rodrigo Duterte para sa isang No Remittance Week. Para raw mapilitan si Bongbong na pauwiin si Duterte at palayain sa mga galamay ng ICC sa linggo ng birthday ni FPRRD. Sa tingin nyo ba may pangil itong No Remittance Week sa ating gobyerno? Sa ating bansa? No, before you dismiss this call to action ng mga supporters ni former President Rodrigo Duterte, we first have to acknowledge some basic facts regarding remittances sa ating bansa. Noong 2024, umabot sa humigit kumulang $35 billion o mahigit kumulang 2 trillion pesos ang napadala ng ating mga OFW sa ating bansa. That's up 3% kumpara noong 2023. Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa, at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Thank you po. Lagi tayong nasa top ng mga listahan sa may pinakamalaking halaga ng natanggap na remittance, only being beaten out by countries with billions of population tulad ng China at India, at ang katabi ng United States na Mexico na nag-over the backwards from Mexico to the US. I mean, isipin mo yun, almost 9 to 10% ng GDP ng ating bansa galing sa mga OFW. Kumbaga, nakaangkla ang ikapu ng ating ekonomiya sa mga binigo ng gobyerno sa isang trabahong marangal at sapat ang kita. Umaalis sa mga professional nating mga manggagawa yung pinag-aral ng 16 to 20 or even more years sa bansa, gumamit ng taxes ng ating mga mamamayan. Hindi mapakinabangan ng buo ang kanilang talento sa ating bansa. Kaya yung mga naiiwan dito, either short-staffed or hindi kaya talaga, or yung skills nila, hindi sila ganun kasing galing para pumunta ng ibang bansa. The most of the time, again, short-staffed tayo. Ganyan tayo ka-troublesome. Ayan ang tinatawag nilang brain drain. Now, back on topic. We've established na malaki ang inire-remit ng ating mga OFWs sa bansa, at most of our OFWs has received academic o vocational training sa mga fields where they work at. Basically, yung mga may pinag-aralan, around 2 million as of 2015 to 2016 ay umaalis ng ating bansa para makapaghanap ng mas maganda at mas mataas na sahod abroad. Kung titignan natin, nasa around $97.3 million a day ang pinapadalang remittance ng ating mga OFW, o around 5.5 billion kada araw. Kung susundin ang sinasabing isang linggong pagtigil ng remittance, aabot ito sa 38 billion pesos. Kung tutusin, makikitang malaki ang magiging epekto if all of the OFWs stop remitting their salary sa Pilipinas. Pero kung titignan natin, hindi ba, madedeli lang o kaya naman mapapaaga lang ang pagre-remit nila ng pera sa kanilang mga pamilya? Because again, pamilya mo ang nagre-receive ng remittance mo. Tatandaan natin na walang epekto sa Pilipinas ang pag-stop na ito dahil isang linggo lang naman at magbibigay ka rin naman after ng birthday ni Digong. So,
parang wala lang yung no remittance week mo. Kung patatagalin ang kanilang pagre-remit, mahihirapan lang ang pamilya mo, yung mga pinapadalhan mo. Walang magiging epekto sa Pilipinas yan as a whole kung ibibigay mo rin naman yung hinold mong remittance at a later date. In all realities, kapag tinignan mo sa dulo ng GDP calculations sa taon na ito, parehas lang or even more. Masasaktan lang ang pamilya mo, hindi ang gobyerno. I don't think the Senate can do that on its own. It should be Congress. Number 2, it cannot be done during recess. Number 3, I will not advise it. Hindi ito issue ng gantihan. I am inclined to believe na hindi na papanahon upang pag-usapan itong mga retaliation na ito. Instead, let us have a friendly dialogue with them and give them opportunity to understand kung bakit humantong sa ganito itong mga allegations of EJK against the former President of the Philippines. Ako talaga sinasabi ko ng matagal na hindi ako paboro sa pagpapaalis ng ating mga edukadong Pilipino palabas ng bansa. Dahil pinag-aaral natin sila. Tapos hindi natin mapapakinabangan ang talentong kanilang nahinang sa bansa dahil sa baba ng sahod at grueling work conditions sa ating bansa, particularly in the medical field. Marami tayong mga health workers tulad ng nurse at doctors na lumalabas ng bansa papuntang US para makaprovide sa kanila or sa kanilang mga pamilya on an H-1B or whatever visa they use. Alam niyo bang ginawa lang tayong factory ng US ng mga nurse at doktor noong World War II dahil namamatay na lahat ng doktor nila. Wala silang manpower. Kung isipin, hindi naman aalis ang ating mga healthcare workers kung makatarungan ang sahod base sa kanilang certification at skills. Hindi rin natin sila masisisi. Pero dahil systemic na ang ating factory ng mga nurses, kawawa ang bansa. Kasi, again, napakarami nating nurse. Kung tutuusin, marami tayong citizen na nurse. Pero nasa ibang bansa sila. Mga medtech, mga doktor. Nagkakaroon pa tayo ng Department of Migrant Workers. Halatang imbes na solusyonan ang dahilan kung bakit umaalis sa mga profesional at edukadong Pilipino, gumawa sila para mas streamline yung process ng pag-alis ng mga migrant workers natin. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.